Pag-usapan rin natin itong may vlogger na namatay, isang BBM vlogger na uh, ewan ko ba ha, kasi hindi pa naman tapos ang investigation, pero ang initial investigation at usap-usapan, wala naman itong kinaugnayan sa kanyang pagva-vlog, no? Ewan ko lang kung sasakyan ito ng mga politika. Kasi po, alam naman po natin, itong vlogger daw ito, nakita ko kasi nag-trending ngayon sa feed ng yung Facebook. Nakita ko doon isang vlog niya. Hindi ko kakilala ito nakilala ko lang nung namatay na siya. Hindi ko pinagtawanan na namatay siya. Pinagtawanan ko na hindi ko kilala siya. Nakakatawa lang kasi saka siya nakilala nung namatay na siya Yun ang nakakatawa. Pero ganun pa man, ang isang tao na namamatay ay nakikiramay po tayo dahil kahit ito ay isang BBM vlogger. Nakita ko nga lang yung isang video niya na sobrang grabe po siya makabanat ni VP Sara. Kung saan ay ang kanyang topic doon, si VP Sara raw, may narinig siya na balita na nabuntis raw itong si VP Sara at nagpalaglag sa ibang bansa. Mga ganun bang very obvious na fake news ba? Pero grabe makabanat. Ang kinatatakutan lang natin, baka sakyan ito ng politika. Yung, kasi posible yan kapag matuklasan kung sino yung gumurgur dito sa vlogger na ito, ipapatawag na naman ito, tapos sasabihin na, alam niyo na, no? Aminin mo na inutusan ka ng politician, ganun. O baka si VP Sara, ganun. Pero like and share muna para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan at updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Punta na tayo dito. Uunahin muna natin itong kay Attorney Harry Roque na vlog. Okay? Na magawa tayo ng reaksyon. Ito yung patungkol sa isang BBM vlogger na namatay. Pinutukan raw sa loob ng bahay. Magre-react tayo dito according rin sa reaction ni Attorney Harry Roque. Okay? I-play natin yung video. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ako po ay naabutan na naman no. Ako po ngayon ay kumain ng chicken feet at saka ng xiaolongbao no dahil naabutan ako sa kalye ng gutom no. Kaya bihira ako lumalabas dito sa Vienna dahil hindi ko rin makain talaga yung mga pagkain ng mga Europeans, pero kumain na lang ako ng dim sum no dahil naabutan nga po ako ng indulto no sa labas ng bahay. Anyway, ang nais ko pong pag-usapan ngayon abay may napatay daw pong BBM vlogger. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung sino yan. Bagamat may nagsabi sa akin, grabe raw yan na makawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Ni minsan, hindi ko po napakinggan yan sa kanyang... Kahit nga ako, hindi ko kilala yung vlogger na yan first time ko nakita nung nag-pop up na sa Facebook, mga threads na ito na pala yung vlogger na yan. Actually, mga BBM vloggers, hindi naman sila well-known, no? Nasa DDS vlogger yung maraming popular na vlogger. Ito rang vlogger na ito, grabe kung makabanat kay VP Sara. Ni isang video niya, nakita ko doon na parang kinokomentaryuhan niya yung si VP Sara raw, buntis raw, nagpalaglag raw sa ibang bansa, mga ganun ba? Na pwede siyang kasuhan ni VP Sara ng cyber libel. Pero alam naman po natin, ang mga Duterte, hindi po ganyan. Hindi po pinapansin yung mga bumabanat sa kanila ng mga vloggers. Hindi kagaya ng Administrasyong Marcos na lahat na sigurong mga vloggers na yung mga popular na mga vloggers ay kinasuhan na nila ng cyber libel. Pero doon sa kampo ng mga Duterte, grabe yung mga kritiko nila sa mga ibang vloggers pero wala talaga silang kinasuhan. Ganyan po kasi ganyan naman talaga. Kapag you are a public figure, accept mo na yan na natural ang babati ko sa'yo. You cannot please everyone. Pero mga onion skin kasi. Mga onion skin. Vlogs, no? Ang masasabi ko lang bilang matagal nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger laban sa akin. Pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Kasi unang-una, yan po dahilan kung bakit umaabot ako ng 400 million views a month. No? Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, ng mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. No? Kaya sa akin, okay lang po yan. Pangalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. Wika nga po ng isang American Justice, no? Ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng ideya.
So aking panawagan kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan lahat ng mga pinapatay na mamamahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists at vloggers, at least sa mata ng UNESCO, no? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan, at meron kang kita, at may mga kita naman yan sa mga monetization, no? Ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga striktong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon, no? So, kapag pinatay mo isang mamamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. Dahil sa demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Kaya pabor o antay sa'yo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga matitinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, ni hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, no, lalong nag-i-increase yung aking reach. At pangalawa, alam naman ng taong bayan kung anong dapat paniwalaan, anong hindi. So kami po ay nakikiramay dito sa napatay na BBM vlogger. At sana ang Estado ay talagang mag-imbestiga. No? Alam niyo ba ho, yung extralegal killings, ang talaga... Alam nyo, ang aking kinatatakutan dyan yung vlogger na pinatay na BBM vlogger. Kapag sakyan na naman ito ng mga politika, because there will come a time na itong mga pumatay dito sa vlogger na ito, mahuhuli yan, di ba? Kapag mahuhuli yan, baka lalapitan yan ng isang politiko. Tapos sasabihin na naman nila, sige, aaminin mo na inutusan ka ni VP Sara. Tapos, pag nangyari yan, yung administrasyong Marcos, alam nyo naman, hawak natin yan, liliitan natin yung sintensya mo. Baka may ganun ba? Yan ang kinatatakutan ko. I hope it will not happen. Pero, alam nyo naman, itong mga kaaway ni VP Sara sa politika, gagawin ang lahat para lang si VP Sara hindi makatakbo sa 2028. Kita ko pa nga yung the other day, last interview ni Matibag, na ang hinihintay na lang nila yung resolusyon. Kapag darating na yung resolusyon ni VP Sara, pwede na nilang arestuhin at ikulong si VP Sara. Ganyan siya. Grabe. The second highest ranking official of the land, which is si VP Sara, na binoto ng pinakamataas, 32 million. Mas malaki pa kay BBM. Alam naman natin, tumaas yung boto ni BBM dahil nadala siya doon kay VP Sara. Ano nangyari? He is most well loved by the Filipino people, tapos ipapakulong ninyo? Hindi ba yan nakakatawa, Matibag? Kasi tama nga yung analysis natin Pagkatapos ni Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano ang isusunod. Sunod dyan si Ruben Padilla. Tapos si Bongo naman, 4. Kasi kahit anong gawin nila, hindi talaga sila mananalo dito sa impeachment na ito. Kasi 16 Hindi talaga nila makukuha yung 16, 2/3 of the entire members of the Senate. Kaya ang gagawin nila, ikukulong na lang nila si VP Sara? Kaya, itong vlogger na namatay ngayon, ang balita ko ay hindi po ito kaugnayan sa politika. Okay? May kinaugnayan raw ito sa isang earnings. Yun ang unang lumalabas Tapos, pera ang dahilan. In general, pera ang dahilan. Yung isa naman, love triangle yung tinitingnan. So, walang kinalaman ang pagiging vlogger niya dito na ang gumurgur sa kanya, kampo ng mga kalaban sa politika. So, ang delikado nito, kapag sasakyan ito ng mga bangag, yung mahuli itong nakapatay sa kanya, tapos i-connect na naman na inutusan ito ni VP Sara o sa mga DDS. Yan ang ating aabangan. Yun lang ang akin napaisip ako niyan Definition ng extralegal killings, hindi po patayan ng mga drug pushers at drug addicts. At talagang definition po ng United Nations ay patayan ng mamamahayag at mga aktivista. Kaya nga nung panahon pa ni GMA, aktibo na tayo na nagsasabi na dapat titisin mga pumapatay ng mamamahayag dahil kapag ikaw ay pumatay ng mamamahayag o ng vlogger, hindi lang po yan murder, yan din po ay dagok sa demokrasya. At importante ang malayang merkado ng ideya sa ating demokrasya. So sana po magkaroon ng puspusang investigasyon kung sino nasa likod nito at maparusahan. Dahil ang obligasyon naman talaga ng Estado kapag may napatay na vlogger o mamamahayag, bigyan ng mabilisang remedyo ang biktima. Kasama na po dyan yung pagpaparusa kung sino man ang pumatay. So sa mga ka-DDS, hindi po tama na palibasa, hindi natin kahanay, hindi na natin hihinga ng katarungan ng pagkamatay. Lahat po tayo ay tao na hinilang sa imahe ng Panginoon at lahat tayo merong karapatang mabuhay kahit ano pa ang ating mga paniniwala. Isa pa pong balita nagsalita na po yung biktima ni Karim Khan.
Si Karim Khan po, ang prosecutor. Isa po ito sa binabalita ngayon eh. Itong si Karim Khan ay sinuportahan na ng Netherlands na tanggalin itong si Karim Khan bilang isang judge ng ICC. Okay? Sa kanyang pagkamanyakol raw. Sa ICC na siya nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong. Alam niyo po ako, I have no love lost dyan kay Karim Khan. Dahil nung unang pagdating ko po dito sa Netherlands, yan ang unang-unang tumutol sa aking pagtatayo bilang abogado. Dahil sabi nga niya, may kaso daw ako sa Pilipinas, no? At hindi ako dapat tumayo na abogado kay Tatay Digong. Pero ayan po, nakakarma siya dahil biglang lumabas ang totoo. Bagamat siya linait-lait ako dahil meron akong talim kaso sa Pilipinas, hindi rin po pwede maging abogado, siya pala mas matindi. Ang akusasyon sa kanya, binamanyak niya yung mga batang abogado na kasama niya sa trabaho. Siyempre po, kapag ang isang gaya ni Khan na talagang napakamakapangyarihang prosecutor, bantakan ito, kinasuhan niya, pinaaresto niya ang isang dating presidente ng Pilipinas. Kinasuhan niya, pinapaaresto niya isang nakaupong presidente ng Russia. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong Prime Minister ng Israel. Ganyang kapangyarihan yung prosecutor na yan. So kapag ganyang kapangyarihang prosecutor ay nagmanyak na isang batang-batang abogado na nagtatrabaho sa ilalim niya, yan po talaga ay harassment. Dahil kahit anong sabihin niya, miski pumatol o hindi, talaga hindi naman makakahindi yung mga pobreng mga abogada na nasa ilalim ng kanyang opisina, no, kung siya ay magmamanyak. At ang tingin ko po ay talagang tuluyan na siyang matatanggal. Lumalaban po yan si Karim Khan, ang sinasabi niya, may kinalaman itong kasong ito, tanim kaso daw po yan dahil kinasuhan niya si Netanyahu. No? Well, una-una po, no? Wala naman pong ganyang ebidensya. Ang kanyang naging biktima ay isang Malaysian. Ang Malaysian po ay isang Muslim na bansa. Bagamat Bubay yung biktima niya, posibleng hindi Muslim, malabo po na ang gagamitin ng Israel ay isang Malaysia na predominantly Muslim country kung sila ay magtatanim kaso para lang matanggal itong si Karim Khan. At ano naman mahihita ng Israel kung matanggal si Karim Khan? Hindi naman nila isusurrender si Netanyahu sa jurisdiction ng ICC, hindi gaya ng ginawa nitong si Marcos Jr., no, na talagang para matanggal ang banta ng mga Duterte, sinurrender si Tatay Digong sa ICC. No? Ang balita po, yung Netherlands, bansa na host ng ICC, ay boboto para matanggal ng tuluyan ito si Karim Khan. Nauna na pong nasuspindi siya ng mga miyembro rin ng ICC at ngayon po ay mukhang magbobotohan sila para tanggalin na siyang tuluyan at syempre pati yung kanyang Bar Association sa UK ay suspendido na siya. So mukhang lumalabas po na malakas ang ebidensya na nagmanyaki siya sa kanyang batang abogada at ang tanong, kung ganyan pala ang pagkatao ni Karim Khan, paano naka-impluwensya yung ganyang pagkatao sa pag-iimbestiga kay Tatay Digong? Siyempre po, inaasahan natin ang investigasyon ay patas dahil nga po sa ICC, ang trabaho ng prosecutor hindi lang para maghanap ng ebidensya na nagpapakita na pagkakasala. Kinakailangan tignan din niya ang ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala at kung mayroong ganyang impormasyon, dapat magkaroon ng desisyon na hindi dapat magtuloy ang kaso. Sa atin nga po, sa issue pa ng jurisdiction, may issue na tayo hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Yung kanyang predecessor, alam ko hindi naman siya ay nagpabaya, pero yung kanyang predecessor, yung kanyang pinalitan ng prosecutor, natulog sa kangkungan at nag-antay ng pangalawang taon bago tayo magbitiw, bago humingi ng abiso para mag-preliminary investigation. Alam ko po, sabi ng pre-trial chamber at ng appellate chamber ay nung nagsimula ang investigasyon, tuloy-tuloy na po yan. Pero sa akin po, tingin ko pagkakamali yan. At meron naman po dalawang dating appeals chamber judges na sumasang-ayon doon sa ating posisyon na dapat wala na talagang jurisdiction ang ICC. Pero wag natin kakalimutan kaya ngayon po talaga nanawagan ng Amerika sa lahat mga kaalyado na gawin ang lahat para mawala ng ICC dahil nga dito sa ICC na pagpipilit na may jurisdiction sa mga bansa na wala namang tinatanggap na jurisdiction ng ICC. Mga bansa gaya nga po ng Israel, ng Russia na hindi naman kasapi sa ICC, bakit nila i-issuehan ng warrant of arrest? Ganyan din po nangyari sa Pilipinas. Nung una tayo miyembro, pero tayo bumitiw na. Bakit nagpipilit na magkaroon pa ng jurisdiction? No? Kaya nga yung aking reaksyon dyan yung ICC na yan, nagagamit sa ibang bansa na politika, wini-weaponize. Kaya nga, tama yung plano ng Amerika na i-dismantle na itong ICC. So, kaya nga po, well, sa lahat ng mga pulisya ni Trump, I find myself supporting itong panawagan ni Trump na dapat brick by brick talagang buwagin ng ICC kasi nga po, ang ICC, ang lumalabas ngayon, bagamat ang pinagkasunduan ng mga naging kasapi ng ICC ay court of last resort sila, dahil otherwise, malalabag ang soberenya at pagiging independente ng mga bansa, ayun nga po, binabaliwala yung pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng ICC only as a court of last resort. Kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, tignan nyo nangyayari sa Pilipinas. Bukas na bukas naman ng mga hukuman. Ang ating Korte Suprema, patuloy pag-iimbestiga sa mga patayan sa drug war. Magkakaroon tayo ng writ of amparo, writ of habeas corpus, writ of habeas data, and yet nakikihimasok sa paglilitis sa mga kaso na dapat lokal na hukuman at lokal na piskal na naglilitis. No? So yan po ang sentimiento ng Amerika. At siyempre, ang Amerika ay siya nagpapadala ng mga kasundaluhan sa iba't ibang parte ng daigdig. At nung minsan na nagsimula ang investigasyon ng ICC laban sa mga Amerikanong sundalo dyan sa Afghanistan.
Hindi ko alam kung talagang may krimen na ginawa mga kasundaluhan, siguro meron nga. Kasi dito nga sa gera sa Pilipinas at Amerika, yan po yung pinakamatinding gera kung saan linabag talaga ang batas na umiiral pag merong gera, no? IHL na tinatawag, International Humanitarian Law. At wala kang kaduda-duda na siguro may mga war crimes ka na nagawa din ng mga kasundaluhang mga Amerikano dyan sa Afghanistan. Pero ang punto, hindi nga pumayag ang Amerika na kilalanin ang jurisdiction ng ICC. Bakit nagpupumilit? At yan ngayon ang dahilan kung bakit nanawagan ng Amerika na buwagin ang ICC. Ang mga aliado hiningi niya gawin ang lahat para ma-isolate ang ICC, ipatupad ang mga sanctions laban sa mga opisyalis sa ICC at sa ICC mismo at bumitiw na sa pagiging membro. Gaya na aking nasabi dati, 3 African states na ang kailan lamang ay bumitiw na at inaasahan natin yung lahat ng 55 member states ng African Union ay bibitiw na rin. At sa tingin ko, yan po ang magiging dahilan kung bakit ang Tatay Digong ay makakauwi sooner than we expect. Tingin ko po, pag bumitiw na ang mga bansa na mayorya na miyembro ng ICC, ngayon po 125, kung maging 50 na lang sila, anong karapatan nila na litisin pa si Tatay Digong? At syempre, wala na silang resources para magpatuloy ng paglilitis, no? Dahil kung yung mga pinakamalaking kontribusyon gaya ng Japan, isang napakalalakas na aliado ng Amerika ay tutugon doon sa panawagan ng Amerika na bugin ng ICC, saan pa sila kukuha ng pera? I doubt if the European Union alone is willing to sustain yung operation ng ICC, lalong-lalo na, no, na yung kanilang mga ex-colonies ay hindi naman miyembro na ng ICC. So yun po ang opinion ni Attorney Harry Roque, no? Hopefully, magising-gising rin ang ibang bansa na there is really something wrong about this ICC. Hindi lang naman Pilipinas ang nagrereklamo nito sa kanilang style. Okay? Na para bang nadadala sila na weaponize, may corruption, di ba? So yan po, no? Mag-react na lang kayo. Itong si Senator Alan Peter Cayetano pagkatapos ng mainit na trending na balita patungkol sa kanya na iniugnay sa kanila ngayon itong Southeast Asian Games Sports Complex na ito pa siguro ang magiging dahilan baka makulong itong si Senator Alan. Okay, ito po, panoorin natin ang kanyang latest na komentaryo dito. Praise God for this opportunity. Makausap kayo, babati po kayo ng magandang gabi. Yan. At pinilit ko po talaga na ganitong oras para po mga OFWs naman po natin, lalo na po dahil yung topic natin, yung ekonomiya ng ating bansa at Yan. yung political situation ng ating bansa ay talagang ang ating mga OFWs ay kailangan maging updated at saka informed, no? Yan. So we always start out by thanking God, praising God. Napakarami pong pinagdadaanan ng ating bayan. A lot of people po have lost their jobs, a lot ng negosyo ay struggling. Gumagrabe po ang krimen, senseless po ang killings na nangyayari at lubusan po kaming nakikiramay dun po sa mga nagiging victims ng senseless crimes. I mean, it's hard enough po na yung mga namamatay sa sakit at saka sa gutom, kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa, but when there are also senseless killing, and of course, lalo pa pag medyo young pa, they deserve a full life, di ba? So, sometimes the most difficult time to say thank you, Lord, is when it's the hardest of times, no? But as a nation, we thank God for the Philippines, we thank God for lahat ng Pilipinos. Marami talagang dapat managot na leaders natin, but we also still pray for our leaders, no? So tonight, I want to answer some issues and again, talk about our economy regarding yung sunod-sunod na announcement ng ayuda. Any help from the government, any ayuda is good, but we have to discuss saan nila kukunin ng pera, paano nila distribute, at ano yung programa at ano yung purpose. Kasi baka so let me start muna with makorrupt na naman. mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. 3 mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot doon sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history. Correct. Involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang, grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo, 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems.
Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Di ba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinurround na naman ang Senado, at pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao eh. Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman, at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang tapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So mistake number 2 po. Mistake number 3. Sasama ko na po dito. Si Director Melvin Matibag, yung Malacanang. Kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director. Sumusunod lang yan yung boss niya. Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tanga ang mga tao. They think we're all stupid, di ba? So, kung kailan kami mag-take over, biglang papangakuan ng ibang senador, hindi sila kakasuhan. Tapos, wag lang daw si Loren de Garda. February yun. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yuyug ang Senado, biglang may trouble, may fully armed, full battle gear na mga NBI. Hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. O pagkatapos, may ikukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee nung natuloy pa rin, gagawa ng special session. O sinabi po mismo yan nung ating presiding officer ngayon, si Senator Chis Escudero, na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment, aarestuhin si Senator Marcoleta. O tapos 2 weeks, ano ba ginagawa ko the last 2 weeks? Hindi ba trabaho ko? So whether you like my performance or not sa impeachment, 21 kami nandun. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, wag ako mangangamba. Alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Diba? Bakit tayo papayag ng ganon? Nilalaban pa natin yung kay Senator Marcoleta. Nilalaban pa natin yung ginawa kay Jinggoy. Dadagdagan nyo pa. Kunwari pa kayo, nasasabihin nyo. 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then, pag naging 21 na lang, sasabihin nyo, 14 na lang. O pag naging 19 na lang, 13, pwede na. Diba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. So, that's the third mistake, to think that we are stupid. Tapos sasabihin lang, incidental, hindi ako yung target, wag magagalit, and then parang on cue, yung ombudsman, may sasabihin din. So, mga kapatid, kung gusto lang manggipit, gusto lang gamitin lahat ng puwersa ng gobyerno, gamitin nyo. Pero yung just because print ng traditional media, nire-report yung sagot nyo, hindi ibig sabihin naniniwala yung tao, di ba? Total, nag-i-impeachment at tapos nakikinig kayo dun sa mga Latin terms. Senator Lacson, Senator Erwin Tulfo, eto, alam to ni Director Matibag, dahil abogado naman siya, res ipsa loquitur, di ba? I-research nyo yan kasi yan yung ginagawa nyo. Alam ng tao ang ginagawa ninyo. Okay. 30 weeks po, 30 linggo po yung impeachment. Importante po yan. Sige po.
Daan milyon, bilyon ang pinag-uusapan. Pero daan milyon hanggang bilyon kung sakali. Ang pinag-uusapan po naman sa flood control, trilyon po ang ninakaw, daan bilyon. Hindi ba importante? Sabi, wag hack. Ano ba ginawa nyo the last few months? So, bakit sinabi ko sa ating ekonomiya? Ako po natutuwa pagka meron pong tulong sa ating mga kababayan at napakaraming mga programang nag-i-improve at gumaganda. Pero the last 2 days, sa mga announcement ng ating mahal na Pangulo, ang dami nagte-text sa akin, Senator Alan, tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yon, ha? Okay, 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po ang nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Di ba? Halimbawa, mga tricycle driver natin, kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Di ba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona. At syempre, pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ng Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis na nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM. Kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto? Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. So, ang government spending ay napaka-importante. Tapos, a-announce ka ng ayuda, which is maganda, pero nanakaw na yung malaking halaga, and then mangungutang ka ng malaki, magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno, kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So, I leave it up to many more of the economists to talk about this, but our OFWs have to hear this because whether it was the 70s, 80s when you started moving, no, nung martial law and then yung oil shock noon, yung crisis no, economic crisis ng ating bansa, nung nalunod na tayo sa utang, and then yun nga, yung nagkaroon din naman ng crisis talaga noong 1997 and then nagkaroon ng crisis noong 2007, di ba? Pero nalampasan na po natin yan eh. Panahon ni President Pinoy, tapos panahon ni President Duterte, hanggang nagka-pandemic. Nagka-problema tayong pandemic, pero still, may capacity tayo mangutang, may capacity tayo magbigay ng ayuda. Ang problema, doon po sa pagnanakaw ang naging priority. So ang problema po ngayon, maraming negosyante ang nahihirapan. Maraming nawawalan ng trabaho, yung iba baka magsara or mag-scale down. So yung how we will navigate all of this, we have to do it together. Hindi pwedeng nakaw na everyone and then walang huhulihin or yung huhulihin opposition lang, whether totoong may ginawa o hindi, and then tapon-tapon ka lang ng ayuda, di ba? Yun lang pong mga tinamaan ng bagyo, lindol, etc. Maganda yung relief program and many NDRRMC, yung pong DSWD, kudos sa inyo, I honor you. Grabe po ang inyong pagtatrabaho dyan. Pero yung pong rehabilitation, di ba? Hindi pwedeng nawalan ng bahay kasi bigyan ng 10 million, bigyan 20 million. It's much more than that, no? Maylene Reyes, magandang gabi sa iyo sa Australia. Katrina, Sergio George, yes, dapat ilista lahat ng binebentang assets. So ayan po ang latest na komentaryo po ni Senator Alan Peter Cayetano na itong gobyernong Marcos ngayon, itong administrasyon na ito, totoo ito medyo talaga tagilid ang bansa, no? Imagine that one, mga properties ng gobyerno binibenta na nila kasi wala ng pera ang gobyerno. Okay? Tapos yung mga binibenta pa nila, sablay pa, palpak pa.
Oh, yung isa doon sa pinakamasakit, pinibenta yung gold reserves natin, di ba? Sa murang halaga. Kasi mura pa yung at that time. Panahon na tataas na yung presyo ng gold, wala na tayong maibenta. Yan ang sabi ni Senator Alan. No? At ang dami pa talaga. Na ang punto dito is makalimutan ang flood control corruption na pinangunahan ito ng kalokohan ng administrasyon at nakatutok na yun sa impeachment na gusto nilang ipa-impeach itong si BP Sara, which eto po, panoorin natin. Ito yung lumabas sa balita kanina na ang net satisfaction rating ni Vice President Inday Sara Duterte at ni Presidente Bongbong Marcos. Iwan ko ba kung presidente pa yan? Di yan presidente eh. Ang nakalagay po dito is si Vice President Inday Sara Duterte ay nakakuha ng plus 31. Yan po ay nangyari sa June 2026. Kay Bongbong Marcos naman is negative 7. June 2026. Naalala ko pa to, binalita natin ito, di ba? Plus 31 si BP Sara, minus 7 si BBM. Yan po ang net satisfaction rating nila nung nakaraang buwan, June. Noong nakaraang May, plus 29 si BP Sara. Si BBM naman, minus 15. So ito yung pinagmamayabang ng mga loyalista na, nag-increase na raw si Bongbong Marcos from negative 15, naging negative 7 na lang. Tapos mayabang na sila nun. Kung tutuusin, hindi mo dapat ipagmayabang yan. Kasi kahit bali-baliktarin mo yan, negative yan. Wala nang gusto sa kanya. Siguro, yung negative 15, tapos naging negative 7, baka ayaw na magsalita ng mga iba nating kababayan kasi naiinis na. Kumakati yung ulo ko, makakita dyan sa mukha ni BBM. At yan, si BP Sara, yung nakaraang buwan, May, plus 29, nag-increase siya ng dalawa, no? Plus 31. Meaning to say, kung i-analyze nyo ng mabuti yan, si BP Sara po, unti-unti nang dumarami na nagsasalita. Actually, lahat naman siguro ng taong bayan, gusto na si BP Sara ang maging presidente, no? So, yan po ang palatandaan natin na unti-unti nang lumalabas ang taong bayan, magpapalabas na sila ng kanilang saloobin na ganyan na nga, no? Ayaw nila kay BBM at gusto na nila si BP Sara na kaagad ang presidente. Okay? So, yan po ang latest net satisfaction ratings. Aabangan pa natin ang upcoming ngayong July. Okay? Yan po. Okay.